ay mayroong naghuhukay sa likod ng livelihood center. Siya si Daniel. At nandun din sa tabi niya, si Catalina, na siyang administrador ng livelihood center. So, si Daniel ay naghuhukay pa rin, patuloy na naghuhukay sa likod ng livelihood center. Maghukay ka. Hukay. Maghukay ka dyan. Sige, maghukay ka dyan. Patuloy mo hukay. Patuloy ka. Habang pinapadaang isang alin, ang pangalan ay Margaret. At nakikita niyang naghuhukay sa likod ng livelihood center itong si Daniel. Ay, Mari, ano yan? Para saan yan hukay nyo? Para po yan sa parking lot. Extension parking lot. Ay, wala pa. Basta maghukay ka. Maghukay ka dyan ng paalam. Kuwatang ikaw ba yan? Kung ikaw yung livelihood center natin, dapat paalam nyo muna kung para saan nyo hinuhukay. O sige, tuloy ka hukay. Basta huwag ka lang sa sinasabi. Ganon, ako sandali naman. Umalis si Nanay Margaret nang mayroong pagtutula at pumunta siya sa livelihood, sa HOA ng samahan. Nakasalukuyan yung mga HOA ko ay nagpupulong. Ang HOA ay nag-uusap na pala dahil si Ate Jane ay may sinusumbong din. Kahoy? Di ba bawal yan? Kasi ang kahoy para sa isa sa nakakatulong sa ating kalikasan. Ano po ang problema niyo, Mrs.? Nakita ko po kasi na may nagpuputol po ng puno. Ang alam ko, bawal po sa batas na magpuputol ng puno dahil yan nakakatulong po sa ating komunidad. Una-una sa ating batas, bawal. Biglang pumasok si Ate Margaret para magsumbong din ng kanyang hinaing. Magandang araw po. Mayroon po kasi akong nasaksihan doon na naghuhukay sa likod ng livelihood building. Ano po ba ang pagkakaalam nyo? May alam po kayo? Nagpaalam po ba sa ating samahan? Nandito po ang ating grievance committee na siya po sasaali sa inyong suliranin patungkol po dito sa inyong inilulog sa amin. At batay din po sa ating mga alituntunin, tayo po ay may mga batas na ipinatutupad. Ayon po sa BP 220, ang pathway po natin ay 3 metro, ay hindi po natin pwedeng ayuan. Ganun din po yung mga setback natin na 1.5 sa magkabi ng gilid at 3 meters sa harap at likod ay hindi po pwedeng dalawin sapagkat ito po ay may space para sa ating kapansilan. Bibigay ko po sa ating claimant. Magandang umaga po mga opisyalis po ng ating Homeowners Association. Ako po ay dumulog dito sa inyo ngayon dahil nasaksihan ko po ang paghuhukay ng isang tauhan ni aling Katrina. Di po ba bawal yun sa batas? Ayon po sa ating batas, bawal po yung kanyang pagpuputol kung ang ating susunod ng batas. Pero meron po sinasabi sa batas na pwede, meron naman po hindi po pwede. Kaya nga po yung proyekto nila ay para doon sa parking daw ng ating livelihood. Kaya maaari po bang ipatawag po natin yung may proyekto nito, si Aling Caterina. Yan po yung may-ari ng ano. Magandang umaga po sa inyo. Opo. Ako po yung
sinabing nagpabukay doon. Hindi ko po man alam na may puno pa po pala doon. Ngayon po, meron na pong certificate na galing sa DNR na ito ang katubayan na ito po ang ECC, Environment certificate from the DNR. Ito na po yung ano kasi talaga po, nung paghukay niya, hindi po lang na may puno. Kaya, pasensya na po sa inyo. Okay. Ayon po sa ating nakita, ay pinahintulutan naman po ng ating DNR at nakakuha po siya ng certification. Kaya po pwede po yun. Yun nga po. Kaya yung pagputol nila ay merong certification, kaya pinapayagan po natin as long as yung programa ay para sa komunidad. Yun lamang po at maraming salamat po. Sila rin ako ang puno.